May mga gabing kahit pagod ka na, pipikit ka na lang at hihilingin mong sana may isang taong makakaintindi sa'yo. May mga panahong kahit napapalibutan ka ng tao, pakiramdam mo, mag-isa ka pa rin. Pero minsan, sa mga lugar na hindi natin inaasahan, sa isang lumang boarding house, sa isang simpleng kwarto, o sa katahimikan ng gabi, may dumarating na taong hindi mo hinanap, pero siya pala yung sagot sa mga tanong mo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ngayong gabi, isang liham ang babasahin natin mula kay Mateo, isang lalaking lumuwas mula probinsya, dala ang pangarap at kaba, at sa Maynila, hindi lang niya nahanap ang bagong simula, kundi ang isang pagmamahal na kailanman hindi niya inakalang mararamdaman. Isang pagmamahal na pinili nilang itago sa mundo, pero hindi kayang itago sa puso. At syempre, bago tayo magsimula, isang taus-pusong pasasalamat at shoutout para kay Alberto Ariel. Salamat sa patuloy mong pakikinig at suporta dito sa M2M Desires. Kung ikaw man ay may sariling kwento ng pag-ibig o lihim na gusto mong ibahagi, huwag mong ikahiya. Mag-subscribe, mag-comment, o i-share ang video na ito. Dito sa M2M Desires, hindi mo kailangang mag-isa. May makikinig, may makakaintindi. Kaya tara pakinggan natin ang kwento ng bagong lipat sa room 6. Ang kwento ni Mateo at ng isang pagmamahal na ipinaglaban kahit mahirap. Dear Kuya Will, ako po si Mateo, 20 taong gulang. Tubong, Batangas. Lumuwas po ako ng Maynila para dito mag-aral at mag-boarding house. First time kong lumayo sa pamilya, kaya halo-halong kaba, saya, at excitement yung naramdaman ko nung unang araw ko dito. Pagdating ko sa lumang boarding house, amoy sabon na may halong lumang kahoy yung hallway. Tapos pagpasok ko ng room 6, nakita ko yung magiging roommate ko, nakahiga, may headphones, at busy sa laptop niya. Tiningnan niya ako saglit, tinanggal yung headphones, tapos ngumiti. Uy, ikaw ba yung bagong lipat? Casual niyang tanong. Oo, ako po si Mateo. Nahihiya pa akong sagot. Gilbert, welcome sa room 6. Sabi niya, habang tumayo at inabot ang kamay niya. Simple lang yung batian namin pero Kuya Will, parang ang gaan ng loob ko agad sa kanya. Yung tipong hindi ka mailap kahit bagong kakilala pa lang. Kinabukasan, papunta sana ako mag-isa sa karinderya sa kanto, sa labas ng boarding house para mag-almusal. Pero sakto namang palabas din si Gilbert. Game ka ba kain tayo sa may kanto? Mas mura kaysa sa fast food. Yaya niya parang tropa na agad kahit kahapon lang kami nagkakilala. Habang kumakain kami ng tapsilog, nagkwento siya tungkol sa probinsya niya sa Laguna. Ako naman, nag-share tungkol sa Batangas. Magkaiba man kami ng hometown, pareho kaming lumaki sa tahimik na buhay probinsya, kaya siguro nagka-vibes agad kami. Simpleng kwentuhan lang yon pero Kuya Will, parang may nabuksan na comfort zone sa pagitan namin. Pagdating ng gabi, habang pareho kaming nakapahinga sa kwarto, narinig ko siyang biglang nagtanong habang nakahiga. Hindi man lang lumilingon. Mateo, anong kinahihiligan mo? Napangiti ako. Sa ganitong pagkakataon mo talaga makikilala ang isang tao, yung walang arte. Kwento ko, mahilig ako mag-drawing ng mga landscape. Siya naman, gamer daw pero minsan nagbabasa ng manga. Doon kami nagsimula mag-share ng mga gusto namin, mula sa paboritong pagkain hanggang sa random na pangarap sa buhay. Hindi ko akalain, Kuya Will, sa loob ng kwarto naming yon,
May mabubuo palang samahan na parang matagal nang magkakilala. Dumating yung panahon na sobrang stress ako sa school requirements. Ramdam kong lutang na utak ko. Habang nag-aayos ako ng gamit ko isang gabi, bigla niyang sinabi, "Pre, tara labas tayo saglit." Treat ko burger sa kanto. Hindi ko in-expect yung Kuya Will. Akala ko, sarili ko lang ang makakaintindi ng stress ko. Pero andun siya. Habang kumakain kami sa burger stand, sabi niya, "Minsan, hindi naman kailangan ng solusyon agad. Kailangan mo lang ng kasama." Yun ang unang beses na naramdaman kong hindi lang ako mag-isa sa Maynila. Isang Sabado, niyaya niya akong pumunta sa ukay-ukay sa kabilang kalye. Mahilig daw siya maghanap ng mura na jacket. Habang naglalakad kami pauwi, nahulog ko yung ballpen ko at pinulot niya. Nag-abot yung mga kamay namin saglit at ewan ko ba, Kuya Will, may dumaplis na kakaiba. "Uy, careful ka. Sayang yan, mahal ballpen mo," biro niya. Ngumiti lang ako pero sa isip ko, bakit kaya iba yung saya kapag siya yung kasama ko? Isang gabi, niyaya niya ako sa favorite coffee shop niya. Dito ako tumatambay kapag gusto ko lang magpahinga sa ingay ng mundo. Sabi niya, tahimik yung lugar, Kuya Will. Yung tipong kahit maraming tao, parang kayong dalawa lang ang naririnig ng isa't isa. Doon ko nalaman na minsan pala, kahit masayahin siyang tao, may mga panahon din siyang nalulungkot. Alam mo, minsan nakakaramdam ako ng pressure. Parang kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin alam kung tama ba yung landas na tinatahak ko. Kwento niya habang nakatingin sa bintana. Ako naman, nagkwento ng takot ko. Yung kaba kong baka hindi ko kayanin ang layo sa pamilya ko. Tahimik siyang nakinig. Tapos bigla niyang sinabi, "Hindi madali, pero mas mahirap kung susuko ka." Simple lang yung sinabi niya, Kuya Will, pero ramdam kong totoo. Sa mga salitang iyon, parang unti-unti siyang nagiging safe space ko. Yung tipong kahit hindi niya sinusolusyonan yung problema ko, sapat na yung nandyan siya. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko, hindi na lang siya roommate sa paningin ko. Teka, lalaki siya, 'di ba? Pero bakit excited ako kapag pauwi na siya? Bakit parang hinahanap ko yung presence niya sa kwarto? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung normal ba to o ako lang yung nakakaramdam ng ganito. Pero ang alam ko lang, masaya ako kapag nandyan siya. Isang umaga, bumagsak ako sa higaan ko, nilalagnat. Hindi ko na kayang bumangon, wala akong energy. Nagulat ako nang maramdaman kong may kumakatok sa side ng kama ko. Si Gilbert, may dalang sopas at paracetamol. "Pre, kain ka muna. Hindi ako sanay na wala kang ingay dito sa kwarto," biro niya. Doon ko lalong nakita yung side niyang maalaga. Yung tipong kahit hindi kayo magkadugo, aalagaan ka pa rin niya kasi mahalaga ka sa kanya bilang tao. Gabi ng Sabado, naupo kami sa balkonahe ng boarding house, nakatingin lang sa mga ilaw ng Maynila. Tahimik kami pareho. Hanggang bigla niyang binitawan, "Mateo, hindi ko na kaya itago. Gusto kita." Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero ramdam ko, totoo din yung nararamdaman ko. "Gusto rin kita, Gilbert," sagot ko. Walang kasamang drama, walang music background. Pero sapat na yung katahimikan para maging makabuluhan yung sandaling iyon. Hindi lahat ng araw masaya, Kuya Will. May mga gabi pa rin na pareho kaming tahimik, nag-iisip kung tama ba itong nararamdaman namin. May mga pagkakataon na natatakot kaming baka isang araw, hindi na namin kayanin yung bigat ng panghuhusga ng iba. Kaya pinili naming ilihim muna ito sa iba. Hindi dahil nahihiya kami,
Pero dahil hindi pa kami handang harapin ang buong mundo, sa ngayon, sapat muna na kami lang ang nakakaalam kung gaano kahalaga yung samahan namin. Magkaibang pamilya, magkaibang pinanggalingan, magkaibang kwento ng buhay. Pero magkasama naming binubuo yung kwento namin. Mahirap man Kuya Will, pero kinakaya namin. Magwawalo na buwan kaming ganito. Sa 8 buwan na yon, natuto kaming maging matatag sa mga tahimik na tingin, sa mga simpleng tapik sa balikat kapag may ibang tao, at sa mga gabing tanging mga kwento lang namin ang nagiging saksi ng pagmamahalan namin. Unti-unti na naming sinasabi sa mga taong malapit sa amin, sa ilang kaibigan, sa mga taong alam naming makakaintindi. Hindi madali, pero ang sarap pala sa pakiramdam kapag hindi mo na kailangang itago kung sino ang nagpapasaya sa'yo. At sa isang lumang room 6 dito sa Maynila, nagsimula ang kwento ng 2 taong hindi naghahanap ng pagmamahal, pero nahanap ito sa pinakaordinaryong pagkakataon. Hanggang dito na lang muna, Kuya Will. Salamat sa oras mo at sa pakikinig sa kwento ko. Sana isang araw, maging proud din kami na masabi ito sa lahat, hindi na patago. Alam mo, sa kwento ni Mateo, natutunan ko ulit na minsan, ang pagmamahal hindi mo hinahanap, kusa na lang siyang darating sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Sa mga lugar na akala mo pansamantalang tahanan lang, pero nagiging parte na pala ng kwento ng puso mo. Hindi madali magmahal kapag natatakot ka sa sasabihin ng mundo. Pero tulad ni na Mateo at Gilbert, mas pinili nilang tahimik pero totoo, lihim pero buo. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari bukas, pero ang mahalaga, totoo sila sa isa't isa ngayon. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw man ay may pinagdadaanan, may kinikimkim na damdamin, o may kwento ng pag-ibig na hindi mo masabi, huwag kang matakot. Baka sa tamang panahon, sa tamang tao, matutunan mong hindi kailangang itago ang totoong ikaw. Kung gusto mong ibahagi ang kwento mo, dito lang ako. Handa akong makinig. Mag-comment ka lang o i-message mo ako. At kung nakatulong sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dito sa M2M Desires, kung saan ang bawat kwento ay may boses at may makikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires. Magandang gabi.